Ang San Miguel Beermen ngayon siyempre ay nagre-ready dito sa Game 2 kontra sa Barangay Ginebra. Pero yun daw management nila ay in-approach na nitong Rain or Shine Elasto Painters para sa isang posible na trade. Interesado daw ang Rain or Shine na makuha itong si Motaw Tua dahil nangangailangan pa rin ng big man si Coach Yeng Giao. Kung kayo'y nanonood naman itong mga laban ng ROS, nakita na ninyo na kulang talaga sila sa sentro. Lalo na nung na-injure itong si Kit Datu. Kaya nga gusto talaga nila na makuha itong si Motaw Tua para punuan yung pagkukulang dito sa kanilang roster. As it is, alam natin na ito nga talaga yung gustong makuha ni Coach Yeng at willing sila makipag-trade sa San Miguel. Ang San Miguel naman daw payag pero mukhang hihilingin daw na kapalit nila dito ay itong si Adrian Nocum o kaya naman itong si Kaylan Tiongson. Isa dyan sa dalawa ang gusto raw ng San Miguel na kapalit para dito kay Motaw Tua. At sasamahan daw ng first round draft pick ng San Miguel kung ipapalit itong si Nocum o kaya si Kaylan Tiongson. Hindi natin alam kung papayag si Coach Yeng Giao sa ganyang klaseng usapan dahil ang gusto ni Coach Yeng nga ay magkaroon ng big man. Kung sakasakali na mapalitan yung ganitong klaseng mga players, hindi natin alam kung papayag yan. Dahil syempre, ang gusto ni Coach Yeng, magkaroon nga ng big man. Kung magkakaroon sila ng tautuan pagkatapos maaalis itong si Tiongson, baliwala din. Kaya abangan natin kung sakaling ito ngay matuloy. Kung sakasakali na pumayag itong si Coach Yeng Giao sa ganyang klaseng usapan, magiging maganda to para dito sa ROS. Dahil si Motaw Tua isa yan dito sa mga premier big men hindi lang nabibigyan ng minuto sa San Miguel. Ngayon naman kung ikaw ang SMB at makuha mo si Kaylan Tiongson, yan yung magaling na power forward na magagamit mo sa iyong roster. Kaya nga pwede rin yan para dito sa San Miguel. O kaya si Nocum, yan ang pwedeng maging point guard nila na magagamit in the future talaga. Kaya good move rin dito sa SMB. Samantala naman itong TNT tropang 5G, malamang daw yan ang maging destinasyon nitong si Robert Bolick. Pagkatapos ng maagang ma-eliminate na naman itong NLEX Road Warriors, mukhang ito si Robert Bolick daw ay baka i-trade na dito sa TNT tropang 5G. So magkakaroon ng Bolick Jordan heading na tandem dito sa guards nila. Yan ang inaabangan ng marami at nasisiguro natin na ito talaga yung magiging title contender bawat conference. Dahil syempre Bolick ka na, may Jordan heading ka pa. Sobrang lakas ng TNT. Siyempre dahil sister teams itong tropa at ang Road Warriors, kinakailangan na magkaroon ng isa pang team na gagamitin para hindi kasi pwedeng straight trade yan dahil sister teams. So yung Blackwater yan napapasok dito sa usapan. Posible na mangyari yan. Ang Blackwater muna tatanggap dito kay Robert Bolick pagkatapos iti-trade yan sa TNT. Ang TNT naman bibigyan ng player itong Blackwater, baka si Kim Aurin. Yan lamang yung isa doon sa mga senaryo na pwedeng gawin nitong si Coach Chot Reyes para ma-acquire na sa wakas si Bolick. Si Bolick syempre, ginagawa niya na lahat para dito sa Road Warriors pero kita natin kulang talaga siya sa suporta kaya malamang nga magka-interest na yan na lumipat dito sa TNT tropa. Pag yan napunta dito sa TNT, sigurado na magiging formidable itong kanilang starting 5. Kung meron kang Bolick heading sa starting 5 mo, nandiyan pa si Brandon Roster, si Calvin Oftana at si Kelly Williams. Ang lakas niyan. Off the base, si Poy Aram, si Reynan Batak, Jason Castro at si RR Pugoy pa nandyan. Kaya super lakas ng lineup ng TNT. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na talagang susubukan gawin ni Coach Chot Reyes na ma-acquire na itong si Robert Bolick dahil yan talaga ang kinakailangan nila ngayon na gumawa ng paraan para masiguro na yung kanilang lineup ay magiging isa dito sa mga top teams sa PBA.